Mga ka-hashtags, tayo ay nagbabalik sa ating paborito na palatuntunan, hashtags blessing. Kanina tayo ay nagbabahagi kung paano natin nakilala si Kristo. Father Hokan sa Bible, sa akin sa Rosary, kay Chris ay sa pamilya, kay Ivan ay through social media. Kaya napakaganda sa iba't ibang pamamaraan na kilala natin si Kristo. Pero siguro ang maganda ring tanong ay papaano tayo nakikibahagi at eventually maging tapat kay Kristo. May mga katanungan din siguro ang ating mga kabataang bisita sa atin, no? Tungkol dito sa paglalim pa ng pagkakilala natin sa ating Panginoon. Father, question po. Kailangan po bang gayahin namin or tularan 100%, lalo na po yung youth of today, si Kristo po, yung 100% buong buo po ba si Kristo? Kay John Paul II, di ba, si Kristo ay maibibilang na youth. Kasi although pinako siya sa krus, age 33, more or less, pero kabilang siya sa grupo na yon na sinasabi nating kabataan. So, ang tanong nga ay, kailangan ba natin tularan si Kristo? Or siguro, isa pa susunod na tanong niyan, paano? No? Paano? Si Kristo ay anak ng Diyos, isang anak ng Diyos, at nung siya'y nagpakilala sa kanyang misyon, sabi niya, Mesiyas, siya yung iniintay. Ang Mesiyas ay pinahiran, o Kristo, pinahiran ng langis. Kapag babalikan natin ng Old Testament, 3 lang ang pinapahiran ng langis sa Old Testament. Priest, prophet, and king. At lahat ng yon si Jesus. Lahat ng nauna sa kanya ay kumbagay paradigm or isang pagsasalarawan kung ano ang magiging kaganapan pagka dumating na si Kristo. Halimbawa si Adan, pari din si Adan. Kasi walang ginawa yung mga tao sa Old Testament, sina Noah, si Abraham, kundi magtayo ng altar. No? At manalangin, mamuno sa pagpupuri sa Diyos, sa pari. Tapos si Haring David, tapos after ni Haring David, ang mga propeta. So, yan yung 3 pinapahiran ng langis. At kung tatanungin, paano at kailangan ba na tularan si Jesus at paano? Sa pamagitan siguro nitong 3 to. At kung titingnan natin, ito yung natanggap natin nung tayo'y bininyagan, nung tayo'y naging kagaya ni Kristo na anak ng Diyos. No? Dati anak tayo ng mga magulang natin, pero nung bininyagan tayo, anak na tayo ng Diyos. At bilang anak ng Diyos, tayo ay nakibahagi sa misyon na yon ni Kristo. Pagiging pari, hari, at propeta. Siguro maganda, tanungin natin, mamaya siguro pag-usapan natin, paano tayo nagiging kabahagi na yan at naisasabuhay yung pagiging hari, pari, at propeta na yan? Ni Father Beto. Father Hokan, no, tinatawag natin yung threefold mission of Christ, no? Priest, prophet, and king. Kapag sinabi kasi nating 100%, kinikwenta natin yan eh. Oo. Parang, 98% lang ako or fall short. Or baka 50-50 lang. Paano natin masukat na talagang 100% tayo? Tayo bilang tao may limitasyon. Hindi naman talaga natin kayang abutin yung 100% na maging Kristo. Kaya anong ginawa ni Kristo? Nagpakumbaba, no? Nagpakababa, naging katulad natin. At paano tayo some way makaabot man sa kanya. No? Ito sa pamagitan ng pagiging pari, hari at propeta. No, kaya siguro dito tayo magkakatalo-talo. Paano mo na isabuhay yung pagiging pari mo, propeta at hari? Ikaw, Ivan, no? Paano mo kaya ito maisa sa buhay, maipapakita? Father, siguro po sa pagiging pari o doon po sa priestly, siguro po sa pamamagitan ng araw-araw na pagdadasal. Pagkagising sa umaga, papasalamatan ng Panginoon sa isa na namang bagong buhay, at bago matulog sa gabi ay magpapasalamat ulit sa Panginoon sa lahat ng biyayang natanggap sa araw na iyon. Doon naman po sa pagiging propeta o sa part ng evangelization,
yun pong pamumuhay ng naaayon sa magandang balita o ayon sa Ebanghelyo. Pagiging example sa iyong mga kapwa ng kabutihan at buhay Kristiyano. Doon naman po sa kingly o sa paglilingkod, syempre po yung paglilingkod hindi lamang sa mga taong nasa loob ng simbahan, kundi lalong-lalo na po yung tinatawag nating the least, the lost, and the last. Yung mga nakikita po natin sa mga tabing kalsada, hindi lamang po yung pampinensyal o panglaman ng kanilang tiyan, ngunit minsan ay kakausapin rin po natin sila upang maramdaman nila na merong mga taong nagbibigay ng importansya sa kanila. Napakaganda ng sagot din ni Ivan. Dadagdagan ko yung tatlong L niya. No? Least, last, lost, lonely, and lowly. Para 5. may tanong ka ba tungkol sa evangelization? Kasi yun yung ikalawa. No? Yung pananalangin, siguro sabihin natin parang masyadong personal, no? Or liturgical, no? Or worship. Yun yung priestly function natin, pakikibahagi. Yung evangelization, hindi ba nahihirapan ang mga kabataan tungkol dun sa witnessing? Ayun nga po, Father. Kasi po, sa panahon natin ngayon na ang mga kabataan ay wala na pong interes sa mga bagay na magdadala sa kanila sa kabanalan, papaano po kaya namin mas maipapaunawa sa mga kabataan ang Ebanghelyo? Pinapakinggan ko si Bishop Baron. Meron siyang 7 na tip tungkol sa evangelization. Pero gusto ko lang simulan, yung umpisa lang. Ang lagi niyang sinasabi, start with the beautiful. Kasi kapag evangelization ang pinag-uusapan natin, iniisip natin, moral, ito ang dapat mong gawin. Turn off yun. O kaya, ano pang pwede nating simulan? Pero sabi niya, pag nagsimula ka sa magandang ugali, magandang ngiti, magandang simbahan, magandang liturhiya, you will never fail. Kaya to evangelize, lalo na para sa mga kabataan, always start with the beautiful. You will never fail. Pero simula ka nag-moralize, ay, turn off yan. Sinimulan mo ng doctrine, ay, turn off yan. Always start with the beautiful. Okay, so muli mga ka-hashtag, no, pansamantala muna nating itigil ang ating palatuntunan at magbabalik ang ating palatuntunan. Hashtag blessings. Our lives are gifts from above.